hinihiling sa Diyos. No? Sa ating mga prayer, sa ating mga mithiin na makamit. No? Sabi, mayroong kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo nakakamtan. Palagay ninyo, bakit kaya yung mga hinihingi natin, hindi natin nakakamit, hindi ipinagkakaloob ng Diyos? Ha? Ano kaya dahilan? Bakit yung pinakamimithi natin, hindi natin nakakamtan? Hinihiling naman natin. Bago tayo magsimula. Sinong, si Sister Lorena. Tayo po kasi may kanya-kanyang mga hinihiling sa Panginoon Diyos. Baka po minsan may nahihiling tayo na baka hindi makakabuti sa atin, baka mamaya dahil yung hinihiling natin isa sa magiging dahilan na maliko tayo ng landas, lugar na sa tamang pananampalataya na maano ba sa hiling na yon. O minsan naman may hinihiling tayo, pinakamimithi natin, hintayin lang natin. Darating din siguro ang panahon na ipagkakaloob ng Panginoon Diyos. Ayan, very good. Maraming salamat, Sister Lorena. Na yun ay Sister Brad Lito. Hingi po tayo ng hingi sa Panginoon Diyos. Kaya po hindi natin nakakamtan, siguro po, hindi naman tayo gumagawa. Hindi tayo sumasampalataya. Paano sa atin ibibigay ng Panginoon Diyos? Di po ba? Okay, tama. Maraming salamat sa mag-asawa at sa maganda nilang naging kasagutan sa ating pagsisimula ng ating tatalakaying Bible study. So yan, nakapaloob doon sa ating tatalakayin ngayon. At yung dalawang sagot na yon, parehong nandito ngayon. Tingnan natin. Basahin muna natin. Meron nang babasa niyan. Teka. Hindi, meron. Ay. Pakiano mga dyan. Rich, may audio na yan. Next mga dyan. Naka-audio ka ba? Santiago 4:1 hanggang 10. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Linis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y magpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong pagitan ang inyong pagtawa ng paghibik
at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kaniyang itataas kayo. Yan. So yun po yung kakabuang mga talata na ating tatalakayin ngayon, ano, sa Santiago 4:1. So sinabi dito ni Santiago yung mga dahilan. Na kuminsan mihingi tayo, pero bakit daw hindi ibinibigay? Kuminsan humihingi ka ng masama. Ano? Ngayon, tingnan natin din. Palawakin pa natin yung paksang ito. Ang sabi sa number 1, ano-ano ang pinakamimithi ng tao? Sa inyo, kayo, ano ba ang palagay ninyong pinakamimithi ng tao na laging hinihingi niya sa Diyos? Ano kaya hinihingi ng tao na pinakamimithi? Si patid na Lester, ano ba ang pinakamimithi ng tao? Gusto niya makamit? Yung ano po, kaligtasan po. Kaligtasan? Tama? Ano pa? Ano yung mga karaniwan, lalo na sa sanlibutan? Ano ang karaniwang hinihingi ng tao? Kayamanan, kaginhawahan. Di ba? Yan ang number 1 kami sa hinihingi lagi. Kayamanan, yumaman, tumama sa loto. Di ba? Yun ang gusto ng tao eh. Tingnan din natin kung ano yung mga minimithi ng tao. Pakibasa. At sinabi niya sa kanila, magpasid kayo at kayo'y mag-iingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yan, sa mga tinatangkilik niya. Ay sabi doon, sa A, mga material na bagay, kayamanan at ari-arian, trabaho, negosyo, at seguridad sa buhay. So doon sa mga material na bagay na yan, yung mga tinatangkilik, yung kayamanan na gustong-gustong laging makamit ng tao. Pag nanalangin ng tao, hindi nawawala yung bagay na yan na material pagka siya humiling sa Diyos, di ba? Lagi yan, no? Yan ang laging hinahanap ng tao, hinihingi, mga material na bagay. Sa mga di material na hangarin, At nagsilapit sa kanya si Santiago. Nagsilapit. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsipagsasabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyong aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mangupo kami, mga kaupo kami ang isa sa iyo'y kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. ayan. So, dito, yung mga apostol, maging mga apostol, si Santiago at si Juan, lumapit sa Panginoong Kristo eh. Gusto nila, pagdating doon, no, sa langit makaupo sila yung isa daw sa kanan, yung isa sa kaliwa. Gusto nila, talagang ninigurado sila. So, kung i-relate natin sa panahon natin, pagdating sa gobyerno, no, sa tao sa sanlibutan ito, gusto niyang kapangyarihan. Di ba? Gusto ng tao ay kapangyarihan, mga posisyon sa gobyerno. Di ba yan din isa sa mga ipinantukso ng dyablo sa Panginoong Kristo? Andiyan lahat ng kapangyarihan, kayamanan, bibigay ko sa iyo yan. Magpatira pa ka lang sa akin. Di ba? Ang tao yan ang gustong-gusto. Yung kapangyarihan, posisyon, kayamanan, yan ang gusto ng tao. Ano pa? Karangalan at pagkilala. Mag-ingat kayo nang huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti.
Ayan, karangalan at pagkilala, tulad ng ginagawa ng mga tao noong unang panahon na yon. Nagbibigay sila, no, para makita ng tao, para sila'y parangalan, para sila'y kilalanin na mabait, na sila'y mabuti, mapagbigay, mapagkawang gawa. Gusto nilang makilala sila. Ganyan din maging sa panahon natin. Di ba? Ang isang tao nagbibigay, may kasamang videographer, mayroong kasamang photographer, pagkatapos ipapublish. Di ba? Ganun na tao eh. Gusto niyang maging sikat. Pinakikita yung ganong bagay, na sila'y mabait, na sila'y magpagkawang gawa. Yan ang sabi ng Panginoong Kristo, mag-ingat kayo wika doon sa mga gumagawa ng ganyan, ng katwiran sa harap ng tao. Nagbibigay man sila, tinanggap ng wika nila yung sa kanila'y ganti. Di ba? So yung karangalan at pagkilala. Ano pa? Ang karlimitang hinihingi ng tao sa Diyos. Kaligayahan at kasiyahan. Sapagkat ang lahat ng sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ayan, yung sobra-sobra, yung mga labis na kasiyahan, kaligayahan, sa mga masasamang pita ng mata, mga kapalaluan sa buhay, di ba? Yung pagkay labis-labis na no? Lalo na kung ang ipagpapalit mo, tulad ngayon, araw ng linggo, labis-labis ang iyong katuwaan, saan ka pupunta, pero naipagpapalit mo pala yung iyong pananampalataya doon sa mga bagay na pang sanlibutan. Di ba? So kung tayo ay hindi masamang magsaya, wag lang labis-labis Lalo na kung kalilimutan o pababayaan yung pagsamba. So hindi dapat na maging ganon. So unahin muna natin, gaya ng paksa noong nakaraang linggo, unahin muna natin, yung Diyos muna, bago ang tao. Unahin muna natin yung Diyos. Pagkaraan nun, saka natin gawin kung ano yung gusto natin gawin. Na ayon naman sa kalooban ng Panginoon. Ano pa yung mga mabubuting minimithi ng tao? Maayos na pamilya. Ngunit saganang akin at ang aking sangbayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ayan. So yung mabuting minimithi ng tao, yung pang pamilya, maayos na pamilya, na isang sambahayan na sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Napakasaya, nasa isang pamilya, lahat kayo, iisa yung pananampalataya. Sama-sama kayo. Di ba? Sabi dun sa awit, anong pagkaligaya sa magkakapatid na magkakasama. Di ba? Kung sa isang pamilya, ganun din, gaya ng sabi sa Josue, na saganang akin wika, at ang akin sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So buo sila. No? Na mithiin din ng bawat pamilya na ipanalangin sa Panginoon, kung hindi buo ang pamilya na hindi kasama sa pananampalataya, lagi nating ipanalangin, hilingin sa Diyos na maging buo sama-sama ang isang pamilya sa iglesia para sama-samang maglingkod sa Panginoon. Anong pa? Ang mga minimithi ng tao. Mabuting minimithi, tagumpay na may kapayapaan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yan. So tagumpay at kapayapaan. Yung kapayapaan lagi talagang dapat, hilingin natin sa Panginoon. Magulo man ang sanlibutan, pero sa ating pamilya, mayroong kapayapaan. Diba? At ang kapayapaan na yun, makakamit natin kung buo rin yung pamilya na sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Sa ating physical, pa rin, mabuting minimithi ang kalusugan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ayan. So yung mabuting kalusugan, ang sabi, be in good health. Diba?
Yung mabuting kalusugan, lagi nating minimithi yan. Minsan, ang tao, pag tayo nananalangin, ano, kahit na hindi ka na wika yumaman, basta malusog ka lang. Di ba? Kasi yung kalusugan, isang kayamanan na natin eh. No? Napakahirap, meron kang ngang salapi, pero may sakit ka naman, hindi mo rin ma-enjoy yung salapi mo dahil hindi ka makalabas, nakaratay ka sa banig ng higaan, ng karamdaman, di ba? So, magiging useless din, di ka rin masaya. So, ayan ang lagi nating hilingin din. Yung mabuting kalusugan para yung ating buhay at lakas na ito, may paglingkod natin sa Panginoon. Pagdating sa pananampalataya, ano pa? Paglago sa pananampalataya. Paglago sa pananampalataya na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pag-ibig. Ayun. Mag-ugat, magtumibay sa pag-ibig. Mag-ugat din, tumibay yung ating pananampalataya. Napakahalaga nun. Na lagi nating mithiin, na hilingin sa Panginoon yung mga bagay na yon, magagandang bagay, physical, no, material, mga bagay na magpapatibay sa ating pananampalataya, lagi nating hilingin sa Panginoon. Bakit kung minsan ay hindi ito nakakamit ng tao? Yan na nga, lalo na mga material na bagay. Bakit daw hindi kung minsan nakakamit ng tao? So, nasagot kanina nung mag-asawa, tingnan din natin, ang sabi, dahil, ako nababasa, ano? Dahil sa maling paraan ng paghahangad, inggit, alitan, at pakikipagtalo, nagiging dahilan yan. Pag-asa sa sariling kakayahan. No? Ano pa? Dahil hindi humihingi sa Diyos. Pagkilos ng walang panalangin, pagdidesisyon ng hiwalay sa Diyos. Wala, puro kanya lang yung sarili lang niya eh, ano? Wala yung pagtatagubilin sa Diyos. Hindi daw humihingi sa Diyos. Dahil mali ang motibo sa panalangin, pansariling kasiyahan lamang ang layunin. Walang pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos. So yan, ilan sa mga dahilan kung bakit hindi binibigay ng Panginoon. Tulad, halimbawa, ito, mga lingkod na ng Panginoon, pero hindi ipinagkaloob yung kanilang kahilingan. Kasi makikita natin, hindi lahat sabihin mo, likod ako ng Panginoon, nananalangin ako, bakit ayaw ibigay sa akin ng Diyos? Minsan sisisihin pa yung Diyos. No? Na bakit, tapat naman akong likod ng Panginoon, bakit hindi sa akin ibinibigay? Kung sa material na bagay, bakit yung material na bagay ayaw sa akin ipagkaloob ng Diyos? Tama yung sabi ni kapatid na Lito kanina, humihingi ka, baka hindi ka rin naman gumagawa. Diba? Hingi ka ng hingi sa Diyos, pero walang gawa. Paano ibibigay ng Panginoon yon? Humihingi ka, pero baka kaya hindi ibinibigay, makasasama pala sa iyo. So meron ding mga lingkod ng Panginoon, si Apostol Pablo, 3 beses na nalangin sa Panginoon. Humihiling siya kasi meron siyang dinaramdaman. Sabi, Paul's thorn in the flesh. No? Meron tinik sa kanyang laman. Sa mabuting balita, magandang balita, meron siyang karamdamang pisikal. No? Pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos. Ayaw ng Diyos. Bakit? Ano ang dahilan nun? Hindi inalis yung tinik sa laman. 3 ulit siyang nanalangin pero hindi binigay ng Diyos yung kagalingan. Kung bakit? May layunin ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos. Wag na. Sapat na yan. Para sa pamamagitan ng iyong karamdaman, makita ng tao yung lubos na kaluwalhatian ng Diyos sapagkat siya, bagamat merong nararamdaman sa kanyang lupang katawan, makita ng tao na hindi hadlang yon para patuloy siyang maglingkod sa Panginoon. No? Kahit meron siya nararamdaman. Nakikita ng tao yung kanyang physical na kahinaan, pero higit na makikita ng tao yung spiritual na kalakasan ng kanyang pananampalataya.
Kaya hindi na siya ginamot doon ng Panginoon. Ang sabi, 3 ulit ako nanalangin sa Panginoon na ito'y alisin sa akin at sinabi niya sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. No? Nagiging sakdal sa pamamagitan ng kahinaang ng physical na katawan ni Pablo, pero makikita ng tao, yun lakas naman ng pananampalataya niya. Si Moises, humiling din siya sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, payagan mo akong pumasok doon sa lupang pangako. Pero, ayaw ng Diyos. Ang sabi, ako'y nakiusap sa Panginoon, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, huwag ka na magsalita pa sa akin tungkol sa bagay na ito. Pinagilitian pa siya ng Diyos eh. Humingi si Moises, ngunit hindi ipinagkaloob ang hinihiling, bagamat mahal siya ng Diyos. Bakit hindi ipinagkaloob ng Diyos yung kanyang hinihiling? Kasi nagalit ang Diyos doon sa Israel. Yung pagkakasala ng Israel na matigas ang ulo, parang command responsibility ni Moises sapagkat siya yung pangulo noong bayang Israel. Kaya yung galit sa Israel, nauwi kay Moises, kaya hindi siya pinayagan ng Diyos na makapasok sa lupang pangako. Pero si Aaron na kanyang kasama, ang siyang nakapasok. So, may mga dahilan ng Diyos. Makita natin, bagamat lingkod ng Panginoon, pero meron silang mga panalangin na hindi ibinibigay ng Diyos. Si Haring David, nung nakasakit yung kanyang anak, nagpatira pa sa ganyan, sa templo, sa lugar kung saan siya ay nag-ayuno, no? Hindi siya kumain, hindi siya uminom, kung ilang araw, nakadapa, nananalangin sa Diyos para pagalingin ang kanyang anak. Pinagaling ba? Hindi. Namatay din. Bakit? Bunga ng pagkakasala ni David yun eh. Yun yung anak niya kay Bathsheba, na si Bathsheba, anak ni Uriah, na kinuha niyang asawa. No? Na pinapatay pa niya si Uriah. So kasalanan. So yun ay bunga ng pagkakasala niya. Kaya nanalangin man si David sa Diyos, na kung ilang araw na nagpatira pa sa Diyos, hindi kumain, hindi uminom, pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos. So makikita natin sa mga lingkod ng Panginoon, meron ding mga kahilingan sila na hindi ipinagkakaloob ng Diyos. Kuminsan, tulad niyan kay Haring David, baka bunga ng kasalanan mo, palo pala sa iyo yun. Kaya hindi ibinibigay yung kagalingan. Di ba? So ganoon ang nangyayari. So ano pa? Ano ang paraan upang ito ay makamit ng tao? Ano nga ba ang mga paraan para makamit ng tao yung kanyang minimithi, hinihiling sa Panginoon? Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, dadapwat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Ayan. So magpakumbaba ka, baka pamaya mihingi ka, mayroon pang pagmamataas. Di ba? Mayroon pang pagmamataas. Hindi pwede yun. Dapat magpakumbaba tayo sa Diyos. Kilalanin yung ating sarili muna sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran, magpakumbaba tayo kung tayo nagkasala, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano pa? Magpasakop sa Diyos. Pasakop nga kayo sa Diyos, ang sabi sa Santiago. Diba? Pasakop tayo sa Diyos. Diba? Ano yung paraan ng pagpapasakop? Kung ang tao nagpapasakop, sumusunod siya sa Diyos. Meron bang nagpapasakop na hindi sumusunod sa Diyos? Na hindi ginagawa yung kanyang tungkulin sa iglesia? Wala, hindi pwede ganon. Ang nagpapasakop sa Diyos, sumusunod sa Diyos. No? Lumapit sa Diyos
sa panalangin. Pakibasa. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Mga linis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yan. So, kinakailangan lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Isang malinis na puso, dalisayin natin yung ating puso, no? Para tayo ay dinggin ng Panginoon. Baka humihingi tayo pero nakikita tayo doon sa mga gawang masama. Diba? Hindi kanya bibigyan. Malinis na puso at tamang motibo. Pagtitiwala sa panahon at paraan ng Diyos. Kuminsan, ang nakakamit ay hindi galing sa Diyos, kundi sa dyablo. Ano ang mga nakakamit galing sa dyablo? Meron pala nun, ano? Diba? At gaya na sabi ko kanina, yung dyablo, unang nanukso sa Panginoong Kristo eh. No? Akin lahat yan, bibigay ko sa iyo yan, magpatira pa ka lang sa akin. Diba? Sa paanong paraan na merong palang mga bagay na galing sa dyablo. At ano yung mga bagay kaya na yon? Sa paanong paraan nila, bakit sinasabing hindi pala sa Diyos galing yun, kundi sa dyablo? Tingnan natin. Mga nakakamit sa galing sa dyablo, sa Santiago 4:4 at sa 1:10. Una, kayamanan na may kasamang kasalanan. No? Baka illegal ang iyong trabaho. Yung bang kikitain mo doon galing sa Diyos? Kung illegal ang iyong trabaho? Hindi. Yung mayaman ka man, pero galing sa kasalanan. Hindi sa Diyos galing yon. Sa dyablo. Natukso ka ng dyablo. No? Tagumpay na nagbubunga ng pagmamataas. Baka nagkaroon ka. Yumamang ka. Ano? Naging mapagmataas ka na, hindi mo na nakilala, na sa ibaba. Nagiging dahilan yung kayamanan. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, huwag kayong paalipin dun sa kayamanan. At ang tao, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan at sa Diyos. Kung galing yung mga tagumpay mo na yun, mga kayamanan mo na yun sa masama, hindi galing sa Diyos yun, sa dyablo yun. Kaligayahang panandalian, ngunit walang kapayapaan. Diba? Yung bang mga gumagawa ng illegal, may kapayapaan ba yan? Sa kanilang sarili, paglalabas yan ng bahay, sigurado, hindi panatag yan. Lilinga-linga yan. Lalo na kung may atraso, diba? May ginawa ng masama. Wala yung kapayapaan. Kapangyarihang may kapalit na kompromiso. Baka pamaya, humiling ka, ang kapalit pala yung pananampalataya mo. Diba? Sige, tataas kita sa posisyon mo. Sumama ka lang sa amin. Sa aming pananampalataya, iwan mo yan. Baka gawing ganon. No. Na itataas ka sa posisyon, gagawin kang regular. No? Mape-permanent ka na. Basta't sumama ka sa amin. Kung halimbawa, boss mo iba'y pananampalataya at nalaman na ikaw ay iglesia ng Diyos, sige, sumama ka sa amin, ipe-permanent kita. Sasama ka sa amin, dadagdagan ko sweldo mo, tataas kita ng posisyon. Naging nakompromiso yung pananampalataya mo. Pinagpalit mo doon sa kapangyarihan, doon sa kayamanan, hindi maganda. Di ba? So, yung lahat ng magiging tagumpay mo na yun, hindi na galing sa Diyos, sapagkat nalihis ka ng landas. Ano pa? Katangian na bigay ng dyablo, mabilis makuha, ngunit may kapalit. Yan, given naman, ano? Inilalayo ang tao sa Diyos. Nauuwi sa pagkaalipin at pagkasira. Yan yung mga bagay kapag ka sa dyablo galing yung kayamanan, no? Hindi sa mabuting paraan nang galing, hindi maganda rin ang kalalabasan. Ano pa? Paano malalaman na galing sa Diyos ang ibinigay na iyong minimithi?
Paano nga raw ba nating malalaman na sa Diyos galing yon? Sa Colosas 3:15, hindi kayo inuusig ng konsensya. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Yan. So, payapa ka kasi alam mo, wala ka namang ginawang masama na talagang bunga na lang ng sarili mong pagsisikap yon at kalooban ng Diyos. Hiningi mo sa Panginoon, kaya pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ano pa? Mas napapalapit sa panalangin at salita. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayun. So, sa pamamagitan, sinunod mo yung utos ng Panginoon, ng Diyos, na hanapin mo muna yung kanyang kaharian at katwiran, at alam naman natin lahat ng bagay na idaragdag sa atin. No? So, sa pamamagitan yun nung paghiling sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating panalangin, lalo tayo napapalapit sa Panginoon. Walang kasalanan o kompromisong kasama. Malinis ang paraan ng pagkamit. Sa Kawikaan, Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya inadagdag ang kapanglawan. yan. So, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Pagka pinagpala ka, yung mga kahilingan mo, gaya ng sabi ng Panginoong Kristo, yung lahat ng mga bagay na yon, idaragdag sa iyo. At hindi raw kapanglawan ang siyang ibibigay ng Panginoon. Diba? Kundi pagpapala ng Panginoon. Hindi lang yan material, lahat ng bagay. No? Physical, sa pananampalataya, andun ang pagpapala ng Panginoon. Nagiging pagpapala hindi lang sa sarili, kundi sa iba. Nakapagdudulot ng kabutihan at kaluwalhatian sa Diyos. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigan sa pamamahagi ng mga tipon sa kanilang sarili, ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanganangan sa buhay ng tunay na buhay. Ayan. Kung yung mga panalangin mo, dininig ng Panginoon, ipinagkaloob na sa iyo, yung tagumpay, no, yung kayamanan, meron naman bilin sa atin. Si Apostol Pablo, pagbilinan mo wika, sabi niya kay Timoteo, pagbilinan mo yung mayayaman, na yung kayamanan nila gamitin para sa mabubuting gawa. Diba? Pantulong. Para hindi lang wika yung kayamanan dito ang siya makamit, kundi higit sa lahat yung kayamanan panlangit. Makapanangan wika sa buhay na tunay na buhay. So, naging pagpapala ka pa sa iba. Ikaw na pinagpala ng Diyos, yung mga kahilingan mo, ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, yung mga material na bagay, no? Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Naging pagpapala ka rin sa iba sapagkat yung pagpapalang ibinigay sa iyo, na i-share mo sa mga kapatid o na-share mo sa iglesia. So yun, mas makabubuti, talagang maipapakita natin na ang mga tagumpay mo sa buhay ay galing sa Diyos. No? Sapagkat ginagamit mo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan may mga bagay tayo na pinakaaasam-asam sa buhay, kayamanan, tagumpay, seguridad o pagkilala. Ngunit bakit nga ba hindi natin ito nakakamtan? Ayon kay Santiago, minsan hindi natutugunan ang ating mga hangarin dahil mali ang motibo o paraan ng paghahangad. Maari nating hangarin ang mabuti pero kung ito'y para sa pansariling kasiyahan lamang at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ito makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. At kung paano natin makakamtan yung ating pinakamimithi, kinakailangan doon nating magpakumbaba sa Diyos. Magpasakop, suriin yung pinagmulan ng ating tagumpay kung ito'y biyaya ng Diyos o dahilan ng tukso ng dyablo. Hindi lahat ng hiling ay ibinibigay ng Diyos. Minsan, ang sagot ay hindi. At minsan,
hindi pa panahon. Maaring ipagkaloob, pero hindi ngayon. Hindi pwedeng agad-agaran, kundi naghihintay ng tamang panahon na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. No? Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong wakas. Diba? So, baka hinihingi natin, baka masyado ka lang naiinip. O kaya hinihingi mo, baka imposible naman. Mga imposibleng bagay. No, kung hindi ka rin naman kikilos, paanong ipagkakaloob? Baka nainip ka, pero talaga meron tamang panahon. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa mga lahat ng ating mga gustong makamit, no, tagumpay, sa ating pinag-aralan, baka merong panahon o merong dahilan kung bakit yung isang bagay hindi ipinagkaloob sa iyo dahil baka sa ikasasama mo mapunta. So alam ng Diyos yon. Yung bagay, ang sabi nga, yung alam ng Diyos, yung iniisip niya para sa atin, na yung kanyang pag-iisip para sa ating kapayapaan, hindi para sa kasamaan. Baka pagka ipinagkaloob, maging dahilan ng iyong pagkawala sa iglesia, hindi pagkakaloob ng Diyos. Tandaan natin, ang tunay na tagumpay at seguridad ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kapayapaan, katwiran, at pagiging malapit sa Diyos. So yun po ang mga dahilan kung bakit kuminsan hindi ipinagkakaloob ng Diyos yung ating mga ipinapanalangin, yung ating minimithi. At nakita rin natin yung mga dahilan at mga bagay na kalooban ng Panginoon. So yun yung ating paksa para sa umagang ito sa Bible